Good morning po sa ating lahat. Welcome po ang lahat dito sa ating Day by Day Jesus Ministries. Welcome po sa ating Sunday Worship Celebration ng Day by Day Jesus Ministries, Dasmariñas. Welcome din po sa ating mga kapwa mananampalataya. Ngayon ay naka-tune in sa Facebook Live ng Day by Day Jesus Ministries, Dasmariñas. Napakainit po talaga ng panahon. Ramdam na ramdam po natin na ang matataas na bilihin sa ating kapaligiran. Wala po tayong magagawa doon, kaya yung pong COVID-19 ay nalagpasan natin. Marami sa ating mahal sa buhay na nawalay, namatay. Ito pa kaya, krudo lang. Wala ito. Kung patuloy tayong mananampalataya, patuloy tayong tapat sa ating Panginoon, patuloy tayong matatag sa ating pananampalataya. Kaya patunay po sa umagang ito kung gaano tayo katapat sa ating Panginoon. Maaari ko bang maanyayahan tumayo ang lahat? Kamayan po natin at batiin ang ating kapwa mananampalataya. Manatili po tayo nakatayo para sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa buhay na pinagkaloob mo. Salamat po sa pag-iingat na ibinigay mo sa amin, na nakarating kami sa pook panambahan namin ng ligtas, payapa, at hiling at dalangin namin sa aming pag-uwi. Panginoon, gayon din po ang iyong igagawad na pag-iingat. Marami pong salamat sa isang linggo o higit pa sa isang linggong mga pagpapalang aming natanggap. Especially dun sa mga pinansyal naming pangangailangan, sa espiritual, sa aming mga physical na kagalingan na binigay mo. Napakabuti mo sa amin. Marami pong salamat. Hindi mo kami nakakalimutan sa ganitong mga bagay. Lord, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran. Mga pagkakasala namin na hindi po sadya o sadya, patawad po sa lahat nito. Ang mga masasamang salita po namin na nabibitawan, patawad po na nakasakit kami ng damdamin ng aming kapwa. Iingatan mo po kami, Lord, sa aming mga pananalitang ito. Hindi po kami makakasama ng damdamin ng aming kapwa. Lord, salamat po. At patuloy mo kaming iniingatan sa itong mga bagay. Muli, Panginoon, ang lahat ng mga gawain ngayong umagang ito, sayawan, awitan, sa iyo lamang po namin inihandog. Binibigyan po namin ito kayo ng kataas-taasang papuri, panalangin, pagsamba at higit po pasasalamat. Ang lahat nito, sama-sama po namin idinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus
Amen. In Jesus' mighty name, amen. Sabay-sabay po nating basahin 2 Corinthians 9:8. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Amen. Aming Diyos, dahil sa pag-ibig mo, kaya kami naririto. Ngayong umaga, tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat. Napakabuti niyo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig niyo. Dakilang pasasalamat aking ihahandog sa inyo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapat ng tatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig niyo kailanman ay laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat ngang purihin. Walang kasing dakilang pag-ibig niyo, Diyos. Para sa inyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng bulong. Hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita, dahil katotohanan at buhay. Dakilang pasasalamat ang inihahandog, karapat-dapat ngang purihin. O Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig niyo, Diyos. Para sa inyo ang aking
napakadakila mo at tapat sa buhay namin. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay labis-labis para piliin mo iligtas ang katulad ko, ang katulad namin, Panginoon. Kung hindi dahil sa pag-ibig mo, sa pagbibigay mo ng buhay mo sa amin, hindi kami makakatayo sa harapan mo. Pero salamat, inibig mo kami. Ngayon, Panginoon, itinutuan namin ang aming puso, ang aming pag-awit para sa iyo, Panginoon. Laging itataas, laging itatanghal, pangalan niyo
all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, and like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Yes, Lord, there is no greater love than Jesus. Hallelujah. We praise you, O God, and we thank you sa buhay mo, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon at patuloy natin siyang pasalamatan sa kanyang kabutihan. Habang taglay pa ang kalakasan. Ito po ang mensahe na atin po ngayong pagbubulayan. Aming Diyos, aming Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa oras na ito dahil kayo ay mabuti, dahil kayo ay tapat, dahil kayo ay makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba kaming lumalapit. Humihingi po kami sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, lahat ng aming mga pagkakasala. Pakalinisin niyo kami ng inyong banal na dugo, aming Panginoon. At sa oras na ito, O Diyos na dakila, pangunahan niyo po kami.
Patuloy na lukuban niyo po ang lugar na ito ng inyong kapangyarihan at ng inyong banal na dugo. At ang inyong karunungan, ang inyong kaalaman, ang inyong kapayapaan, ang inyong pag-ibig, ang inyong kapahingahan, ang ipagkaloob niyo sa amin sa patuloy naming pakikinig ng mga aral mula po sa inyong mga salita. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ecclesiastes 12:3-6. Darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin. At malabo na o lalabo na ang iyong paningin. Ang tainga mo'y hindi na halos makarinig. Kahit ang ingay ng gilingan o huni ng mga ibon o mga awitin ay hindi na marinig. Matatakot ka nang umakyat sa matataas na lugar o lumakad sa lansangan ng mag-isa. Puputi na ang iyong buhok, hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. Kaya, alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka. Sa ayaw mo't sa gusto, darating talaga ang panahon ng panghihina. Panghihina ng ating katawan, ng ating pandinig, panlalabo ng ating mga mata. Darating at darating yon. Kahit nasabihin po natin na hindi mangyayari sa atin yon. Siguro kung malakas pa tayo, sasabihin mo, ayaw mo nun. At walang may gusto nun. Pero sa ayaw at sa gusto natin, mga kapatid, mangyayari yon. Dahil itinakda ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ecclesiastes 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Kaya ang hamon, sa panahon ng kalakasan, rejoice. Magpakasaya habang malakas pa. Ecclesiastes 11:9, kayong kabataan, magsaya kayo habang kayo'y bata pa. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Pero alalahanin ninyong hahatulang kayo ng Diyos ayon sa inyong mga ginawa. So meron pong boundary sa paggawa ng kasiyahan. No? Hindi lahat ng masaya at okay sa iyo ay okay na nga. Meron siyang hangganan. Ang sinasabi ron, tandaan mo, naharap ka sa Diyos. Ano pa? Sa nahamon. Sa panahon ng kalakasan, remove sorrow and evil. Iwasan ang kabalisahan at huwag gugulin ang sarili sa paggawa ng masama. Ecclesiastes 11:10, rid yourself of all worry and pain, because the wonderful moments of your youth quickly disappear. Habang malakas pa, habang kaya pa, huwag nating ilaan ang ating isipan sa mga bagay na makakagulo lang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na't wala tayong kontrol. May kontrol ba kayo sa diesel? Sa gasolina? Wala. Huwag muna natin alalahanin yun. Makakaraos din naman. Di po ba? Sayang ang bawat sandali na iisipin natin paano kaya kami? Paano kaya kami? So the hamon sa panahon ng kalakasan, remember your God. Alalahanin at huwag kalimutan ng Panginoon. Ecclesiastes 12:1, so remember your Creator while you are still young. Before those dismal days and years come when you will say, I don't enjoy life. So, alalahanin natin ang manlilikha, ang Diyos na lumikha sa atin, habang tayo'y malakas pa, habang kaya pa nating manalangin at tumawag sa Diyos na matitino pa ang ating isipan. Kaya pa nating tumingin sa langit, kaya pa nating maglakad na mag-isa, dahil darating daw ang panahon, sa ayaw mo't sa gusto, sasabihin mo, ayoko nang mabuhay pa. Mahirap ang buhay. Darating yon, mga kapatid. Sunod na hamon, sa panahon ng kalakasan, reflect sa mga parating na araw. Maglaan ng panahon para pagbulayan ang mga nagaganap sa ating paligid ngayon. Sa mga darating na bukas, Ecclesiastes 12:2, someday the light of the sun and the moon and the stars will all seem dim to you. Rain clouds will remain over your head. Darating daw yung araw, balang araw, anong sinasabi po rito, matatakpan na ng ulap yung mga bituin. Pati araw, pati buwan, parang ang labo na sa tingin natin. Ang sinasabi roon, mga kapatid,
pagbulayan natin ito. At minsan dumarating talaga yon. Anong layunin? Anong dahilan? Hindi po yan nandyan lang para lang sa walang kabagay-bagay. May layunin ng Diyos. Ano kaya ang dahilan at sinasabi sa atin na sa panahon ng taglay pa natin ng kalakasan ay magsaya? Remove sorrow and pain, remember our God, at mag-reflect sa mga araw na darating. Anong dahilan? Because our strength does not guarantee of a better future. Yung panahon ng kalakasan ng isipan, kalakasan ng kalooban ng tao sa ngayon, ay hindi garantiya sa isang maganda at mabuting kinabukasan. Hindi natin alam. Sabi nga, one day at a time lang. Ang hawak mo lang ay ngayon, mamaya hindi na. Yung kahapon, tapos na. Yung kanina, tapos na. Ang hawak mo, ngayon lang. Dahil ang kahinaan, kahirapan, maging ang kamatayan ay walang pinipiling sino man. Lahat maaari itong dapuan. Si Job nga po kabait-bait na tao Pinagmamalaki pa ng Diyos kung sino siya. Dinapuan din ng sakuna Dinapuan din ng dilubyo. Dinapuan din ng napakaraming mga bagay na hindi niya akalain. So death frequently strikes those who believe they are invincible. Madalas na dumadapo ang kamatayan sa mga naniniwalang hindi sila matitinag. Hindi sila magkakasakit. Kaya ko yan. Walang problema sa akin yan. Simple lang yan. Minsan, yun po, ang minsan ay hindi natin akalain. Kaya minsan sasabihin mo, kausap ko lang siya nung isang araw. Sabi pa niya sa akin ganito. Hindi ko akalain kung alam ko lang. This is sana na binati ko na siya. Pinatawad ko na siya. Nagbayad na ako sa kanya. Di ba? Hindi ko akalain. Maaring ang pagdapo ng kamatayan, kahirapan o pagdurusa ay sa pagitan ng accident, disease, or war. Ecclesiastes 9:11-12, napapansin ko rin na di lahat ng may kakayanan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinarat na ng malas. Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Tulad ng isang isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao ay parang nahuhulog sa patibong sa biglang pagdating na masamang pagkakataon. So wala tayong pinagkaiba sa mga hayop sa paligid pagdating po sa pagsilo, pagbitag, pagdating ang kamatayan. Sino ba naman na makakaalam na ang sarap-sarap ng paglipad ng ibon, may babaril pala sa kanyang tao, di ba? Sino nakakaalam noon? Wala. Sino makakaalam na nanginginain lang naman yung usa, yung mga baboy damo sa paligid na gusto lang niya mabuhay. Yung pala may mga hunter, may mga mangangaso na nakabantay at sasakmalin siya. Ganon din tayo. Di po ba? Hindi natin alam. Kung alam lang natin, dadaan ka ba doon? Pupunta ka ba doon? Di ba hindi naman? Kaya nga mga kapatid, sinasabi at pinapaunawa sa atin ang mga ito, hindi upang maging malupit, ni upang takutin, kundi upang harapin ang katotohanan na talagang nangyayari ang mga bagay na yun. Dahil walang sino man ang ginagarantiyahan na magiging mabuti o masagana ang hinaharap at ang ating kinabukasan. Dahil ang buhay ay parang singaw o usok lamang. Kapag tayo nagsasayang ng kanin, di ba, bago ho natin paininin, bubuksan mo yun, titingnan mo kung may tubig pa o wala na. Di ba? And then pahihinaan mo yung apoy. Yung pagbukas natin po ng takip ng kaldero, ang buhay daw ho ng tao, yung usok na lumalabas doon, ganun lang tayo. Ganun lang kadali. Maaalala ka ng pamilya siguro 1 buwan, 2 buwan, hanggang magbabanluksa. Ay yung mga kaibigan natin kakilala, naalala pa ba tayo? Hindi na. Wala na. James 4:14-16, you don't even know what your life tomorrow will be. You are like a puff of smoke, which appears for a moment and then disappears. What you should say is this: if the Lord is willing, we will live and do this or that.
But now you are proud and you boast. All such boasting is wrong. Ang context po ng James 4 na ito ay meron daw po mga nagsasabi, pupunta sila sa isang lugar, mga ngalakal, kikita sila doon ng malaki at makakapag-uwi ng limpak-limpak na salapi. Ang sabi po ni James, hindi nyo nga alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, ganyan kaagad kayo mag-isip. Sino magsasabi sa inyo na buhay pa kayo? At talagang totoo, mapapanghawakan ninyo, nakikita nga kayo. Ang sabi rito, para lang naman tayong usok eh. Diba? Sabi niya, ang mabuting sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Sapagkat kapag hindi daw natin sinasabi yung ganon, nagyayabang tayo. At hindi po tamang maging mayabang. Ano pa ang dahilan na sinasabi sa atin na sa panahong taglay pa natin ng kalakasan, kalusugan, ay magsaya. Remove pain and evil, remember our God, at mag-reflect sa mga darating na araw. Because the Lord's coming is unknown. Dahil ang pagdating ng Panginoon na hindi rin natin alam. Kung yung ating kalakasan ay hindi po garantiya sa maayos at mabuting kinabukasan, maging ang pagdating ng Panginoon. Matthew 24, 36 to 39, 42, and 44. But about the day or hour, no one knows. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Therefore, keep watch, because you don't know on what day your Lord will come. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Ang pagdating daw po ng Panginoon, sabi po ng ating mga talatang binasa, ay parang pagdating ng baha nung panahon ni Noah. Sa tuwing makikita po natin yung rainbow o bahaghari, yun ay pangako ng Diyos di po ba? Na hindi na niya uulitin pa ang ginawa niya sa first world noon. So sa tuwing tayo makakakita ng bahaghari na iba-ibang kulay, na sandali lang naman, yun ay pangako ng Diyos. Sipin po natin, gaanong katagal na yung Noah's Ark, yung flood na yun. Pero hanggang ngayon, sa tuwing makikita natin yung rainbow, ipinapaalala sa atin na totoo ang kanyang pangako. So, ang sabi ng Panginoon, ang pagdating niya ay tulad ng pagdating ng baha ni Noah. Ang mga tao nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, nagsasaya. Hanggang sa dumating ang panahon na si Noah ay pumasok sa ark. Hindi nila alam. Biglang dumating, alin yung baha. Kaya mga kapatid, ganun din daw po ang pagdating ng Panginoon. Jesus is coming in judgment. Darating muli ang Panginoon, hindi para magdala ng kaligtasan, kundi para magdala ng hatol sa ating lahat. Yung first coming of Jesus, at sineselebrate natin yung Christmas yun Ang dala niya, kaligtasan. Pag-asa, kapahingaan, kapayapaan. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, hindi na kaligtasan dala niya. Paghatol na. Kaya nga, sabi ng 2 Peter 3, 9 to 11, the Lord is not slow to do what He has promised, as some think. Instead, He is patient with you because He does not want anyone to be destroyed, but wants all to turn away from their sins. But the day of the Lord will come like a thief. On that day, the heavens will disappear with a shrill noise. The heavenly bodies will burn up and be destroyed. And the earth with everything in it will vanish. Since all these things will be destroyed in this way, what kind of people should you be? Your lives should be holy and dedicated to God. So, hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang pangako. Tutuparin niya ito. Nagbibigay lang daw po siya ng pagkakataon sa lahat sa atin na magbalik loob. Kasi may nagsasabing, totoo ba yung pagbabalik ni Jesus? Ang tagal na nun
Dami nagtasabi. Laging sabi ni Jesus bago siya umalis, sinabi niya sa kanyang mga alagad, babalik ako, konting panahon na lang. Ang tagal ng konting panahon na yun. Bakit ang sabi niya sa mga alagad niya at maging sa atin niya, konting panahon na lang, babalik ako. Palagay niyo, bakit konting panahon? Ang tagal ng konting panahon na, ang kakainip maghintay. Di ba? Bakit lagi niyang, on the way na ako? Alam niyo yung salitang on the way na ako? Kung hindi mo alam kung naliligo pa pala yun. Di ba? May usapan kami, on the way na ako. Hindi mo alam yung pala on the way, nasaan kaya yun? Hindi masasabi, saan bang banda ka na? Sa on the way na ako. Nandun ka ba sa Caltex, sa Shell, o saan ka ba naroon? Nasa mamahaling lugar ka ba pa? Hindi, basta on the way na ako. Hindi mo alam matansya. Para lang hindi ka magalit. Kanina pa naliligo pa pala. Pero mga kapatid, anong sinasabi? Bakit pinahahaba ng Panginoon yung panahon natin at di siya bumabalik? Ang sabi ng Biblia, binibigyan niya ang lahat ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya at magsisi sa kanyang kasalanan. Sapagkat ayaw niya na ang lahat ng taong nilikha niya ay mapahamak. Kaya ang pagdating niya, hindi ipinapaalam. Pero ang sinasabi, dapat tayo maganda. Dahil hindi nga natin alam. Kaya habang malakas pa, nakakalakad pang mag-isa, nakakarinig pa ang tainga ng tinig, nakakakita pa ng malinaw ang ating mga mata, we ought to prepare for the future, which is a sign of maturity. Hindi natin alam eh. So, handa. Alam niyo po ba, na sa lahat ng okasyon ng buhay, yung kamatayan hindi na paghahandaan. Pwede ka maganda sa iyong kasal. Pwede ka maganda sa birthday mo. Kahit nga ho yung panganganak ay pwedeng i-schedule eh. Sabi nga na isa nating kapatid, gusto kong manganak ka-birthday ni Pastor. Ako sa dami-dami ng ka-birthday, ako pa. No. Bago daw siya magpabiak. No. Pwedeng i-schedule. Pero ang kamatay, may schedule mo. Hindi. Yung pagdating ng Panginoon, may schedule ba natin? Marami nagsabi, babalik na raw ang Panginoon. Kaya binenta nila ang kanilang mga ari-arian, kanilang bahay, nagpunta sa bundok. Doon daw darating ang Panginoon. So may baon silang mga pagkain dahil iintayin daw nila. Binenta ang jeep, lahat ng bagay. May dala-dala silang sardinas, noodles, tuyo, lahat ng mga doon sila nag-iintay. Sabi ng mga kapitbahay, yung palang biyaheng langit, pwede noodles ang baon? Sardinas? Hindi rin naman natuloy eh. Ang dami na nagsasabi ng ganyan sa tuwing magkakaroon ng kalamidad, lalo na nung pandemic. Hindi po ba? Babalik na ang Panginoon. Ano, ang pagbalik ng Panginoon, bababa ang krudo? Hindi po, mga kapatid. Nararapat na tayo maghanda at huwag ubusin ang panahon sa paggawa ng mga hindi mabubuting bagay. Kung binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon makagawa ng kabutihan, grab natin yon, mga kapatid. Hindi natin alam eh. Ano pa ang dahilan at sinasabi sa atin na sa panahong taglay natin ang kalakasan ay magsaya, remove sorrow and pain and evil, remember our God, mag-reflect sa mga araw na darating because using our strength in the wrong way can become a curse for our future. Dahil yung pong paggamit sa maling kaparaanan ng ating kalakasan, ng ating karunungan, at ng mga pagkakataon ay maaaring maging sumpa sa darating na bukas pag hindi natin ginawa at ginamit sa tama. Galatians 6:7-8, you cannot fool God. So don't make a fool of yourself. So you will harvest what you plant. If you follow your selfish desires, you will harvest destruction. But if you follow the Spirit, you will harvest eternal life. Kung anong itinanim, yun ang aanihin, sabi ng Biblia. What you do while young can permanently affect your future. Kung ano ang ginagawa natin habang tayo bata pa, malakas pa, ay maaaring maging permanente po itong makaapekto habang tayo'y nabubuhay. Not just your future in eternity, but your future in this life. Hindi lang po makaka-apekto yon
sa buhay na walang, baka maaaring makaapekto rin habang tayo nabubuhay. Ilan na nagsisising kung hindi ko lang ginawa iyon? Di ba? Sana hindi ako ganito. May kanta ho nun, alam niyo po ba yan? Kung natapos ko lamang ang aking pag-aaral, sana ay, ano pa ho? Kumanta na niyo, mga kakatemporary ko, alam niyo po yan? Doon lamang. Diba? Di ba ba? Doon lang. So marami pong ganyan tayo. At hindi na natin papamababalikan. Maghasik ka ng kabaitan, aani ka ng kabaitan. Magtanim ka ng sama ng loob. Huwag umasa na aanihin ka ng kabutihang loob. Nagtanim ka ng sama eh. Daming-daming pagtataniman. Loob pa, sa loob mo pa. Eh anong iniisip mo? Di, sama rin yan. Di po ba? Huwag ka magtanim ng sama ng loob. Hindi makakabuti yan sa iyo. Akala nyo nakakabuti, ang masama ang loob ko sa taong yan. Walang apekto sa kanya yon. Kanino may epekto? Sa iyo. Bakit? Nasa iyo yung sama eh. Wala naman sa kanya eh. Di po ba? Ayaw kong pansinin, masama ang loob ko dyan. Kawawa ka. Lagi mong daladala yung samang yan. Wala. Kumakain siya ng masarap, ikaw, hindi ka makakain dahil sama talaga ng loob. Ikaw magtalo. Di ba? Tulog siya ng mahimbing. Pagkatapos pag nakita mo, mga taong yan parang walang nararamdaman. Wala talaga. Ano mararamdaman yan? Hindi niya hawak ang isip mo. Hindi niya hawak ang damdamin mo. Di ba? May kanya-kanya tayong, kahit nga asawa natin eh. Hindi po ba? Sakit na yung ngipin mo, masakit na yung kuwan mo. Wala, sarap pa rin ang tulog niya. Tapos sa tanongin mo, hindi po ba ako nang malayang kagabi? Hindi. May kanya-kanya tayong buhay, mga kapatid. Hindi po ba? Bagamat merong iba talagang napakaligsi, pero sa sobrang pagod mo na, hindi po ba? May kanya-kanya tayo. Kaya mga kapatid, magtanim ka ng sama ng loob, huwag umasa na aani ka ng kabutihan. Halimbawa, sowing the seeds of rebellion. Tayo malalakas, may kakayanan, lalo na't kabataan, parang nahihilig magrebelde sa magulang, sa mga guro kapag estudyante, sa mga may kapangyarihan, kapag hindi natin nakuha ang ating gusto. Yet God has ordained that we must submit to authority. Itinakda talaga ng Diyos yan, na kailangan nating magpasakop sa mga nangunguna, sa mga tagapamahala na itinalaga talaga ng Diyos. Romans 13:1 and 2, obey the rulers who have authority over you. Only God can give authority to anyone. And He puts these rulers in their places of power. People who oppose the authorities are opposing what God has done, and they will be punished. Alam niyo po nang sinulat ito ni Pablo sa mga kapatiran sa Roma, may nagsasabi na ang emperador ay si Nero. Ay, alam niyo ang tawag sa kanya, crazy Nero. Yung talagang baliw yung emperador na yun, ng panahon na yun. Pero sasabihin ni Pablo, magpasakop kayo sa pinuno ng pamalan dahil kalooban nyo ng Diyos. Mahirap, mga kapatid. Pero sinasabi niya, magpasakop. Magtanim ka ng kasamaan, huwag umasa na aani ka ng kabutihan. So, sa atin, may mga magulang tayo, may mga leader tayo, may mga boss tayo, may mga supervisor tayo. Sundin natin sila. Huwag tayo magrebelde. Hindi maganda yun. Sunod na halimbawa, sowing the seeds of lying. Magtanim ka ng binhi ng kasinungalingan. May mga tao parang binabaliwala lamang pagsisinungaling. But once you are caught in a lie, your credibility is shattered and devastated. Kapag nahuli ka sa kasinungalingan, yung napakataas na kredibilidad mo, yung pagkatao mo na naipatas mo, pag nahuli ka dyan, wala na, sira na. Kapag hindi pinahahalaga ng bawat salitang bibitiwan, bagkos ang sasabihin ay kasinungalingan, huwag umasang sa iyo'y may magtitiwala, pagkat talagang di ka mapapagkatiwalaan. Kaya, kung anong sinabi, ito pa rin. Kahit sa bata, huwag ko kayo mangangako sa bata na uuwian nyo sila tapos hindi nyo uuwian. Kasinungalingan po yun. No?
Magpaiwan ka dyan, basta ako nang bahala sa'yo. Pagdating, wala naman. Kaya pagkahon nung bata pa yung mga anak ko, tayo mag-uuwi ka, hindi ako nagangako. Kasi talagang, lalo na bata pa, mga kapatid, ang iyong pangangakuan. Sunod po na halimbawa, sowing the seeds of stealing, shoplifting, mandurukot, snatcher, at iba pang mga ganitong krimen ay lagana po. Kahit saan. Kapag nahuli at napatunayang totoo na nagnakaw, bumababa ang tingin ng ibang tao at maaring hindi ka napagkatiwalaan o bigyan pa ng mga posisyon na may pananagutan sa pananalapi pagkaminsan. Kaya mga kapatid, pag naghasik tayo ng ganong binhi, sunod po, na halimbawa, sowing the seeds of prohibited drugs. Ang paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot ay may malaking potential na sirain ang buhay, sariling pamilya, at maging ang kaluluwa kung ang tao ay malululong dito. At ang dami na po ang nagsisisi nung sila'y sumubok niyan. Huwag mo nang subukan pa. Sunod na halimbawa, sowing the seeds of fornication o pangangalon niya. Sex among young people is very popular, yet many do not consider the high price nitong ganitong mga bagay. Minamaliit ng iba ang sakit na maaring makuha sa maling pakikipagtalik. Ang sabi nga, napakataas ng halaga kung magkakasakit ka dahil sa pangangalon niya. Sexual transmitted diseases such as syphilis, AIDS. Syphilis ay isa pong seryosong sexual transmitted infection o sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Unwanted pregnancy. At kalimitan, dahil doon, ang nagiging solusyon, dahil nga hindi pa naman handa, pagpapalaglag, isa sa napakalaking kasalanan. Forced marriages. At kalimitan, dahil nga sa hindi naman planado, nauwi na lang sa paghiwalay. Dahil hindi naman talaga gustong mag-asawa. Di ba? So mga kapatid, mag-ingat tayo dyan. Umiwas. At yan ay laganap. Ang tukso ay laging naririyan. Wala yan, kabataan, kay bata, kay matanda, lahat. Nilikha tayo ng Panginoon na meron noon. So wag nating mamasamain. Pero dapat ilagay sa tama. Kaya sa mga kabataang naririto, panalangin nyo na kung sino ang inyong makakasama sa buhay. Di ba? Wag yung kung sino na lang. Nakindatang ka lang ng isa, on na kami. Kamusta kayo? Off na uli kami. Ipinapanalangin, mga kapatid. Ipag-pray. Tayong mga magulang na narito, ipagdasal na natin ang ating yung magiging manugang, magiging mga apo. Dahil sa ayon natin sa gusto, apektado tayo rito. Hindi po ba? Ipanalangin, ipagdasal. At laging pagsabihan, pagka pinagsasabihan ko po ito ang topic namin sa aming kainan, laging sinasabi ng bunso kong anak, tay, bata pa ako, sabi ko, at least, alam mo na. At kinukwento ko sa kanya, yung kung paano ako nanligaw sa nanay nila, nagtatanong di tanong, sabi ko, kinukwento ko. Di ba? Lalo na ho ngayon, curious na yung aming bunso, at lagi niyang tinatanong, si ate, kailan siya ipinanganak? No? Si ate, ano niya? Hindi lang mo na itatanong, tay, paano ba ako ginawa? Yun ang mahirap na tanong. Paano mo sasagutin? At nakikita yun nila sa internet, mga kapatid. Baka naunahan na nga tayo sa pagsasabi ng mga ganon. Bakit to? Lahat may cellphone Ito bang pinag-uusapan natin ito ay, bakit naman si pastor nagtataping? Mga kapatid, marami nang nauna, lalo na't may cellphone ng inyong mga anak. Lalo na ngayon, kahit kaliliitan. So, maging tama lang ang pananaw at pagsasabi sa mga bagay. Kasi po, laghanap iyan, lalo na ngayon. Mapipigilan mo? Hindi. Kaya bilang mga magulang, sabihin natin, at tayo mga nakarinig nito, kahit kabataan, meron talaga siyang bayad. Napakataas ng bayad. 1 Corinthians 6:18-20, avoid immorality.
Any other sin a man commit does not affect his body, but the man who is guilty of sexual immorality sins against his own body. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and who was given to you by God? You do not belong to yourselves, but to God. He bought you for a price. So use your bodies for the glory of God. Mag-intay ng tamang panahon. Ipanalangin. Sapagkat ang sinasabi rito ho, sa lahat ng kasalanan na gagawin ng tao, yung sexual immorality, ang alin po? Ang nasisira katawan mo. Kaya, lagi mong alalahanin na tayo, bilang mga tao, ay templo ng Espiritu Santo. Bagamat may mga nangyari na, tapos na, pero hindi na po dapat pang maulit pa, kundi ipanalangin at ipanalangin at ipanalangin natin. Kung nagkasala, nadapa, bangon uli. Ganun talaga. Alam nga naman, magpakadapa-dapa tayo. Talagang nangyayari talaga yon. Ganun pa man, at least napaalalahanan. Pero hindi po dapat itaboy, andiyan sasabihin, di kita na anak. Walang ganun, mga kapatid. Lahat tayo ay nagkakasala. Sinasabi nga, karamihan sa mga may kakayanan o kakayahan at may taglay pang kalakasan, lalaki man o babae, na ilalaan ang unang kalahati ng kanilang buhay sa paggawa ng ikalawang kalahati na miserable. Bakit po? Kasi hindi nagamit ng tama yung unang bahagi ng ating buhay. Kaya habang bata pa, sige, gawin at tayo mga nakatatanda, paalalahanan ang mga nakakabata. Ipanalangin kung hindi nyo masasabi, Lord, patuloy nyo pong hipuin ang puso ng aming mga anak, ng aming mga apo. At ang Diyos ang kikilos at gagalaw sa buhay nila. Kaya ang hamon, the future can be blessed by the prudent utilization of our strengths. Ang mahusay na paggamit ng ating kalakasan ay maaaring maging pagpapala sa kinabukasan. Proverbs 3:1-3, My child, remember my teaching and instructions and obey them completely. They will help you live a long and prosperous life. Let love and loyalty always show like a necklace and write them in your mind. Mga kapatid, ang sinasabi po ni Solomon, sabi niya, anak, huwag mo kalilimutan ang itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo ito sa iyong puso. Ito mga inuutos ko sa iyo. At gawin mong kwintas. Ang pagiging maibigin, ang pagiging matapat, ang sabi niya, hahaba at uunlad ang iyong buhay. Kapag ito'y iyong itinanim sa iyong puso at isipan. Magagamit natin na may katalinuhan, may kakayanan at may kalakasan ang bawat araw ng ating buhay kung laging isa sa puso at isa sa pamuhay ang mga turo ng Panginoon. Ephesians 6:1-3, Children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you. And you will have a long life on the earth. Hahaba at giginhawa. Akala natin yung sa mga kabataan, sa mga bata, sa mga anak na narito, yung pag-bless, alam nyo, di po ba sa Bible, yung si Jesus lagi siyang nagpapatong ng kamay sa mga bata, kung sino man binibless. Alam niyo tayong mga Pilipino, meron din po tayo na nakakalimutan na ngayon. Alam niyo kung ano yun, yung pagbibless? Yun po yung laying on of hands. Alam niyo, yun yung kultura natin, napakalapit natin sa kultura ng Biblia. Di po ba may mga bata na lumapit kay Jesus, nagalit yung mga alagad, sinasaway? Gusto lang naman ng mga magulang i-bless yung mga anak nila. So nagalit si Jesus. Kasi yun po yung sign na kapag ka nagbe-bless tayo, bakit ko po ito nasasabi? Kasi ako po nung ako po'y bata, laging pag nakikita ng nanay at tatay ko, yung mga tiyo namin, mga lolo at lola, laging sinasabi sa amin, mag-bless kayo dyan. Pero hindi tinuturo ng nanay at tatay ko na mag-bless kami sa kanila. Nung nabasa ko po itong Ephesians 6:1-3 at saka yung Exodus 20, na meron po doon na kapag iginalang mo at nirespeto mo ang iyong mga magulang, ang pangako, hahaba at giginhawang iyong buhay.
Ang personal reflection ko po doon ako kay kabataan pa, magbe-bless ako sa nanay at tatay ko. Nung una kong ginagawa yan, ang sabi ng tatay ko, ano kaya ang gusto nito? At di pa ganyan-ganyan ka pa. Pero sige, tuloy lang kasi ang sinusunod ko. Sabi naman ng mga kapatid ko, nako, si kuya, mukhang may gusto yan. Ano kaya ang gusto at pa-bless-bless pa? Kasi nga hindi namin ginawa. Pero inuutusan lamig kaming ginagawa. Iyon, sa mga nakatatandang mga tiyo, mga tiya. Hanggang sa, hindi ako aalis ng bahay, at pagdating ko ng bahay namin, lagi ako magbe-bless. Minsan nga, nakakadoble pa eh. Sabi, katatapos mo lang magbe-bless. Okay lang ho, basbasan nyo lagi ako. Kasi nakatutok ang isip ko sa Ephesians 6, 1-3, na ang makikinabang hindi ang nanay at tatay ko, kundi ako rin. At magmula noon, ginawa ko na yon hanggang ngayon. At ipinamamana ko sa aking mga anak. Mga kapatid, anong sabi? Giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Pag iginalang mo at nirespeto mo ang iyong mga magulang. Ang pinakamalapit daw pong pagsasalarawan ng Diyos na hindi nakikita ay kung paano mo nirerespeto at minamahal ang iyong magulang. Kaya nga, ang kulang pa sa kaalaman at ayaw sumusunod sa mabuting katuruan, hindi inaalala ang Diyos sa panahon ng kalakasan o kasaganaan. Hindi nakikinig sa payo ng iba, walang iniisip kundi sariling kapakanan at kasiyahan, malimit na nasusuong sa gulo, ginugugol ang maraming panahon sa pag-aaksaya at nananatili sa kahirapan at pagdurusa. Subalit ang mabuting tao na may taglay na pangkalakasan, hindi kinakalimutan at laging nagpapasalamat sa Diyos. Buong pagsusumikap na sumusunod sa salita ng Diyos at sa mabubuting payo ng iba. Nakapupulot lagi ng karunungan sa mga karanasan at pagkakamali ng iba at bawat araw ay sinisimulan ang buhay na kasama palagi ang Diyos. Ecclesiastes 12:13-14. That's the whole story. Here now is my final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Sa hinaba-haba ng ating mensahe ngayon, ito po ang conclusion ng lahat. Matakot ka sa Diyos at sundin ang Kanyang utos dahil tungkulin natin lahat ito. At pananagutan natin sa Panginoon kapag hindi natin ginawa ang mga bagay na makabubuti para sa atin. So, magsusuri tayo sa Diyos. Ilang beses ka lang, o isang beses ka lang, o isang beses lang tayong mabubuhay. Pero gagawin mo ba ang tamang desisyon na laging alalahanin at hindi kalilimutan ng Diyos habang taglay pa ang kaloob niyang kalakasan? Isang beses lang tayo mabubuhay. Wala na pong repeat ito. Yung pagiging lolo, ay hindi mo na. Yung pagiging bata, yung pagiging kabataan, walang repeat. Hindi mo na mauulit pa. Sasabihin mo, sa susunod na lang, wala na, hindi na. Hanggang dito lang yan. So pag nalampasan na natin yung taon na yon, hindi na natin siya mababalikan pa. Kaya mga kapatid, habang taglay pa natin ang kalakasan, anong sabi? Rejoice. Remove sorrow and pain and evil. Remember our Creator. At laging mag-reflect sa buhay na ito. Dahil minsan lang ang buhay. Hindi na babalik pa. Yung lakas na ito, tingin ko po tayo ay nasa katanghalian tapat ng ating buhay. Pero marami na po ang iba na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay. Ang buhay po ng tao parang 6 ng umaga ipinanganak and then 6 ng hapon mawawala. So, ganun lang po ang buhay natin. So, kayo po, nasaan kayo? Alas 12 ng tanghali? Ngayon yung buhay? O alas 4? Alas 3? O 5:30 na? Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa aming lahat.
Tunay na kayo ay Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ang mga aral mula sa Biblia na aming binabasa, na aming narinig, ay para sa aming kabutihan. Para sa aming ikatututo, para sa aming ikapapayapa at ikapapahinga. At para sa aming pong kapakinabangan na iyong ipinangako na buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, hanggat taglay pa po namin ang lakas ng pilit kaloob ninyo, huwag namin kayong kalimutan. Gawin po namin ang iyong mga salita, sundin namin ang iyong mga payo at mga pagtuturo sa amin sapagkat tiyak na kami ay mapapanuto. Purihin ang inyong pangalan, aming Panginoon. Sa inyo po namin itinataas ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Atin pong ihanda ang ating mga kaloob. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, lubos po ang aming pasasalamat sa umagang ito at itinako mo po kami sa lugar na ito. Salamat din, Panginoon, sa mensahe na ipinaabot mo sa bawat isa. Salamat po sa pagpapaalala sa amin kung gaano kahalaga ang oras na meron kami. Oras, Panginoon, na meron kaming lakas na dapat naming gamitin sa ikalalagana pa ng iyong mga salita.
Salamat po sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na ang aming lakas ay marapat lamang na ituon namin sa paglilingkod at magiging witness, Panginoon, sa buhay na ito. Alam namin na ito ay hiram na buhay lamang namin galing sa iyo. Marapat lamang, Panginoon, na ikaw ay aming paglingkuran ngayon at kailanman. Gayun din, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga biyaya na aming tinanggap. Hindi man lang namin ito naaalala, anumang uri, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po. Kaya nga po sa oras na ito, Panginoon, sama-sama po kaming magbabalik ng aming ikapo at tanging handog sa inyong harapan. Tanggapin niyo po ito, Panginoon, upang magamit pa sa ikalalaganap ng inyong mga salita. Because we know, Father, apart from you, we can do nothing. Muli, Panginoon, maraming salamat po, maging sa mga kamay na naghandog at patuloy na naglilingkod sa inyong harapan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aking mga kamay, naghahandog tanging alay, mula sa puso ko'y digit, sa salamat ang hatid. Sa gitna niyo ay palagi namin, mapatawag ang panalangin na gawain. Tinig na umawit, mga papuri ang inihatid, sa salamat ang sinasambit, sa galak ay walang patid. Buong sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit, bunga ng mayaman, inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa iyo rin ang galing. Ang kailan pupusan inyong gawain. Walhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malugod kayong nawa. Amen. Amen. Ang mensaheng ating napakinggan sa magang ito ay may pamagat na habang taglay pa ang kalakasan. Ito ay binahagi sa atin ng ating buting Pastor Lawrence Sarmiento. Muli, maaari po nating palakpakan ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, nais po natin anyayahan na tumayo ang ating first time attendees. Sa unang pagkakataon ay nakasama natin sa panambahan. Maaari po ba? Ako wala naman po ay welcome po sa lating lahat. Faithfully dinadala dito ng ating Panginoon. Kinagagalak po namin kayo na makasama sa selebrasyong ito. Kung kayo po ay may mga kasamang maliit na bata, ating pong binibigay alam na mayroon po tayong Junior Sunday School na ginaganap kasabay ng ating panambahan. Mayroon dedicated space para sa bata kung saan sila ay tuturuan din ng mga aral mula sa Biblia na angkop sa kanilang edad at kaisipan. We encourage everyone to stay connected with the kapatiran through fellowship before and after service. Patuloy po natin kilalanin ang isa't isa. You can also learn about and join different ministries in our church. Kung nagnanais po kayo na maglingkod sa ating Panginoon, our ushers will gladly assist you. Para po sa mga karagdagang impormasyon sa mga gawaing ito.
worship celebration. Every Sunday po ay sama-samang sumamba at magpupuri sa Diyos dito sa Kana Worship Hall at ginaganap po ito ng 10 o'clock ng umaga. Ang gawang ito ay mapapanood din ng live sa ating Facebook page, Day by Day Dasmariñas, at ang replay ay mapapanood din sa ating YouTube account at Day by Day Dasmariñas. Worship celebration, midweek service. Tayo rin ay mayroong midweek worship celebration na ginaganap every Wednesday at 7:30 po ng gabi via Zoom. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo at makibahagi sa gawain ito. Online po ito. For other church activities, we encourage to register and attend the Adult Sunday School. Ito po ay ginaganap every Sunday ng 9 o'clock ng umaga dito sa ating worship hall. Ang educational program ito ay tumatakay sa mga sumusunod na topics. Salvation, basic growth, advanced growth, church membership, at cultural redemption. Join us in discovering God's Word. Just approach Ate Joy upang makapagpalista. Inaayan din po ang ating mga kabataan na dumalo sa ating Youth Bible Study. Ito po ay ginaganap din tuwing linggo pagkatapos naman ng ating worship celebration. To all our youth, we call you to stay, connect, and grow in church, in Christ together. Virtual Bible study. Our church also offer virtual Bible study so we can grow in God's words wherever we are. Ito po ang ating mga schedule. Monday, kapatiran sa Dangari, ginaganap po 7:30 ng umaga. Sa Wednesday po, kapatiran sa Japan, 6:00 po ng gabi. At susundan po ito ng kapatiran sa General Trias kapag Thursday at 5. At susundan po ito ng 6 p.m. Thursday group. Sa araw po ng Friday, 7:30 po ng gabi. Sa Saturday po, Saturday group, 8:00 po ng umaga. At sa Sunday, mamaya po, 7:30 ng gabi. Tithes and offering. Para po sa ating kaloob at maaari rin po na inyong i-deposit ito sa ating video account number 001-900-770-340. At sa BPI po, account number 3570-005-331. Youth Ministry Fundraising. Atin pong suportahan ang Youth Ministry. Ang ating mga kabataan ay lumilikong ng funds para sa darating na anibersaryo ng ating panambahan. Collect these exclusive cups available in colors black, navy blue, white, and khaki for only 200 pesos each. Tama-tama po ito sa ating ngayon summer. To place your order, you can approach Ate Abby Ignacio, Ate Faith, Sarmiento, Ate Nicole Calaw, Kuya Eugene Calaw. Nakakatulong ka na sa ministry, nakaporma ka pa. Yan, galing. Ministry meeting and prayer schedule. Pardon us for calling the attention of our church workers. Please take note of this month's ministry meeting and prayer schedule. Ngayon po, April 12, 2026, kaloob and youth ministry yan. Dalawa po ang ministry. After po ng ating worship celebration. Sa April 19, children's ministry. At sa April 26, ayan po, ang ating men's ministry. Lahat ng adult men at tatay. Ayan po, Kuya Edwin. Baptism and Family Fellowship. Para naman po sa iba pang church activities announcement, on April 18, sa darating po na Sabado, 8:00 po ng umaga, tayo po ay dadalo sa DAP Pipes Private Resort para sa ating Baptism and Family Fellowship. Ito po ay located sa Bypass Road, Bigawan, Silang, Cavite. Meron po lang po tayong entrance fee na 150 pesos per person. Patless po tayo and we will see you there. Mahalaga pong announcement, ngayon po ang huling araw ng payment para po doon sa ating gaganapin na Baptism and Family Fellowship.
para po sa pagbibigay ng bayad sa youth po. Maaari pong lapitan natin sa Ate Faith Sarmiento. Para naman po sa women's, kay Ate Joy Salazar, Ate Rowena at Ellen Nicor. Baptism orientation. Sa mga nais na magpabaptize, kayo po ay nire-require na umattend ng baptism orientation. Ngayon po, April 12, 2026 at 12:30 po after po ng ating celebration. Dito po sa ating worship hall. Lumapit lang po kayo kay Ate Joy Salazar or Ate Ellen Nicor para makapagpalista at para sa iba pang mga katanungan o paglilinaw tungkol sa nasabing gawain. Ulitin ko po, attendance is a must para po sa mga nagnanais magpabaptize. For inquiries, para po sa mga katanungan, maaari po kayong mag-text o tumawag sa ating smart number 0929-606-3184 at para po sa Globe 0906-029-5249. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Mga kapatid, sa April 18 po yung ating baptism and family fellowship. No? So, ini-invite po namin kayo na magkaroon naman tayo ng kwentuhan. Hindi naman lagi tayong titigan ng titigan at ako lang ho nagsasalita. No? Invite po namin kayo. Ito po ay sa bypass road. Kung pwede po namang magbiyahe, no? Yung mga takot hong maggasolina, no? At bumili ng krudo, pwede po magbiyahe, magmula po rito sa Dasma, along the highway lang naman ho yan. Pagbaba nyo po doon sa may Dunkin, no? Katabi po siya, yung papasok ho na yan. Kasi marami yung Dunkin dyan sa bypass road ng Silang. So, yung una, kung kayo galing po dito sa Dasmariñas, meron po yun. So, sa tabi po nung Dunkin na yun, meron pong daan papasok doon sa resort. So, makikita nyo po doon ay maraming culvert. Gawaan ho kasi yun ng pipe. No, so, baka sabihin nyo, nasaan? Nandun po sa likod noon. Okay, ho? Sa likod po noong pipe na yon. So baka akala nyo, buhangin pala ang pagbabautismo. Hindi pa ho tayo nagbabautismo ng buhangin. Kasi yun ho ang bubungad sa atin eh. So, kaya po, punta po tayo doon, makaroon tayo ng fellowship. At para po sa mga babautismuhan, meron pong orientation po today. 12 po, after po ng worship, merong baptism orientation. Kaya attend po kayo dahil napakahalaga po noon. So, yun lamang po mga kapatid, sa Saturday po iyon at makita-kita po tayo doon. At libre naman ho ang tubig. Okay, libre ho ang tubig doon. Yun lang kung papasok may bayad. Pero yung palabas, libre rin ho. Okay, yung papasok lang ho may bayad. Pagpasok nyo may bayad. Siyempre, paglabas nyo, wala nang bayad yun. Okay, so yun lamang po mga kapatid. So, secure nyo na po ang inyong sarili. Palista po kayo kasi kailangan po ng count head. No, doon ho sa pagpunta po doon. So, i-secure nyo na po ngayon bago po kayo umuwi. At yung mga iba po na gusto rin sumama, nandyan naman po yung number natin. And then tawag na lang po kayo. Okay? Sige po, tayo tumayo at tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming pong salamat sa inyo sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang kami po na iyo po mga anak at mga lingkod ay makapanambahan, Panginoon. May alay sa inyo ang aming buhay, ang aming sarili, ang aming pong buong puso, Panginoon. Ang sabi po ninyo sa inyong mga salita na kayo ay Diyos na Espiritu, kaya dapat kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya, Panginoon, sa inyo po namin iniaalay ang aming buong buhay bilang tanda ng aming pong pagpapasakop at pagkilala sa inyong kapangyarihan bilang kayo ay Diyos na totoo, Diyos na hindi nagbabago, tagapagligtas at hari ng mga hari. Kaya Panginoong Jesus, sa iyo po namin itinatalaga ang aming buong buhay. Samahan niyo po ang aking mga kapatid na ito na sa kanilang pagtayo sa inyong harapan, tanda ng aming pagpakumbaba at pagkilala na kayo ay Diyos na nakakasiyasat ng aming puso at isip
at wala pong bagay na may tatago sa inyo. Kaya Panginoon, kami po'y inyong basbasan. Basbasan niyo kami ng inyong pag-ibig, ng inyong kapayapaan, ng inyong kapahingahan, ng inyong karunungan, ng inyong kabutihan at ng inyong kabaitan. Panginoon, iyon po ang aming dasal at pakiusap sa inyo. At nawa, Panginoon, ang inyong pong basbas na ito ay umapaw sa aming buhay upang sa sino mang tao na aming makakausap, makakahalubilo mula ngayon hanggang sa mga darating na araw, ay maramdaman din po nila ang inyong kabutihan na nakikita sa aming buhay. Panginoon, salamat sa inyo. Purihin ang inyong pangalan. Sa inyo ko po itinatalaga ang buhay ng aking mga kapatid na ito. Maging yung pong baptism na gagawin sa April 18, Panginoon. At ang fellowship, ang family fellowship na magaganap po doon sa DAP Pipe Resort sa Silang, Cavite. Pagpalain niyo po kami at ang lugar na iyon, Panginoon, ngayon pa lang ay amin na pong itinatalaga sa inyo. Lukuban niyo po ang lugar na iyon ng inyong kapangyarihan at nawa, Panginoon, ang inyong basbas at ang inyong paglilinis ang aming maranasan. At sa mga magbabiyahe, Panginoon, patungo sa lugar na iyon, nawa iingatan niyo kami kasama ang aming mga kapatiran at buong pamilya. Marami pong salamat, aming Panginoon. Niluluwalhati namin kayo, pinaparangalan namin kayo. At sa aming pansamantalang pagwahiwalay, sa aming pag-uwi at sa pagtupad ng aming pong mga tungkulin mula ngayon hanggang sa muli naming pagkikita sa lugar na ito, samahan niyo po kami at gabayan. Panginoon, salamat po. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.